Alam niyo pagdating sa mga scooter na simple, malilinis, minimalist pero may dating, wala na akong ibang maisip pa kundi mga retro scooter. Sa dinami-dami ng nakamotor sa daan, mga naka-scooter sa daan, para sa akin nag-stand out pa rin kapag naka-retro scooter ka eh. Kahit 125cc lang. Oo, magkakamukha silang lahat pero aminin na natin, andun yung vibe eh. Andun yung character ng motor. Kaya naman sa video na to, gagawa tayo ng top 7 125cc retro scooter na mabibili nyo ngayon. Sa video na to, pinili na lang natin na magbase sa presyo. Kaya simulan na lang siguro natin sa pinakamahal sa listahan na to, ang Vespa S125 na nagkakalaga ng 160,000 pesos. Pinakamahal na 125cc sa listahan na to, pero may ibubuga dahil ito ang OG brand pagdating sa mga ganitong style ng motor. Air-cooled ang cooling system ng S125, which is, as we all know, mas simple, mas mura ang maintenance at hindi ganun kakomplikado. Yun nga lang, less efficient. Pero asahan na natin yung mga ganitong klaseng cooling system sa mga ganitong klaseng motor kasi isa to sa mga nagbibigay character pagdating sa isang retro scooter. 3 valves, single overhead cam na may 10.2 horsepower at 10.2 Newton meters of torque. Also, FI na din. May decent power output kumpara sa ibang 125cc at 7 liters ang fuel tank capacity. 7 liters fuel tank capacity. Palagay ko Vespa S125 na siguro ang may pinakamalaking tangke dito sa listahan natin. Yun nga lang, meron siyang bigat na 120 kilograms. Ang pinakamabigat na scooter sa lineup. Isang dahilan ay dahil majority ng nakikita mo dito bakal. Hindi katulad ng kadalasan nating nakikitang mga motor na plastic ang mga fairings. Dito, mabunggo ka man at mayupi, madaling iremedyo. Sabay mo pa ng napakapoging styling. Yung huges, yung detalye, yung kurba sa bandang gulay board. May kaliitan nga lang yung seat compartment. Rectangular headlight pero mas pinili nilang gawing LED. Dude, ang premium tignan ng Vespa. Lalo na tong single-sided swing arm sa harap na naging traditional ng brand. When it comes to display, may analog speedo at LCD sa baba. May USB charging port na rin at glove box para may lagayan sa harap kahit papano. Siya din ang may pinakamataas na seat height sa listahan na may 785mm. Baka isipin nyo, para lang itong upuan ng Mio. Malayo. So isa yan sa mga dapat mong i-consider kung hindi ka naman ganong katangkaran o pwede namang magpa-customize o tapyas ng upuan pero sa likod ng magandang scooter. Kaakibat ang gastos. 35 km per liter ang fuel consumption ng S125. Mukhang ito na atang may pinakamalakas na gas sa lineup. Panigurado, kadalasang reklamo dito, gastos, mahal maintain. Hindi ganun kadaling ipaayos kung sakaling magka-aberya ka sa daan kasi hindi ito yung mga motor na pwede mo lang ipaayos sa mga kanto-kanto. Pero bakit may kumukuha nito? Alam mo, simple lang sagot eh. Kasi kaya nila. Alam mo, hindi naman kasi sila kukuha ng ganong klaseng motor kung hindi nila kaya yung maintenance. Susunod ay ang Honda Giorno Plus sa presyong 101,900 pesos. Ang pinakamalakas na scooter sa lineup na to. Nag-iisang 125cc din na naka 4 valves. Siya lang din ang naka-liquid cooled. Single overhead cam na may 11.4 horsepower at 11.6 Newton meters of torque. 5.4 liters ang fuel capacity at may timbang na 116 kilograms. Inichipuhera ng Giorno old school vibe at nag-stick sa performance. Hindi man kasing ganda ng Vespa ang itsura, mas maganda naman ang power to weight ratio nyo dito. Kumpara rin sa PCX at ADV 160, mas kalmado at tahimik ang makina ng Giorno. Round LED headlight in chrome, rectangular LED taillight, glove box na may cover sa harap. Hindi ganong kalakihan, sapat lang para sa mga cellphone at wallet with USB charging port. Good looking aesthetics, malinis. Siya rin ang may pinakamalaking seat compartment sa lineup na may 30 liters. Compact tignan pero usable ang storage. May kataasan ng seat height na may 780mm. 6 flat ang height ko pero as you can see, tiptoe ako sa Giorno. Pero tulad ng sinabi natin kanina, may mga paraan para ma-adjust to. Nakakilas din ng Giorno, katulad ng nakikita natin sa mga high-end scooter na Honda. May answer back din at anti-theft alarm para mas secured ang Giorno sa parking. Wala man siyang ABS, gumagamit naman siya ng combi brake, so pwede na din. May idling start and stop system para tipid sa biyahe. Pinaka-reliable scooter din sa listahan dahil halos naghihiraman lang ng DNA ang Honda Click at Giorno. Kasi kung sakaling masiraan ka kung saan man, malaki ang tsansa na ma-resolve agad ang problema mo. Kasi majority ng mga motorcycle shop sa Pilipinas may mga pyesa ng Honda Click. Kahit kayong dash pang Click which is by the way isa sa mga downside ng Giorno kung ako ang tatanungin nyo. Para sa akin lang siguro mas maganda kung binago ko nila kahit papano yung display para bumagay sa retro design. Isa pa, masyadong malambot ang passenger foot pegs para sa mga pasahero. Fuel consumption nga pala ng Giorno nung nasubukan natin,
42 km per liter in mixed riding style. Mas matipid kumpara sa Vespa S125. Pero overall, isang Giorno sa the best scooter sa lineup natin. Next, ang Bristol Basilica sa halagang 98,900 pesos. Kung ang Italia ay may Vespa, Japan ay may Honda Giorno. This time, dumako naman tayo sa China. 2-valve single overhead cam, fuel injected na air-cooled ang cooling system at may 9.11 horsepower at 9.5 Newton meters of torque. 6.6 liters ang fuel tank capacity. Hindi man kasing lakas ng Giorno, advantage naman ito ay mas matipid sa biyahe. Ayon sa mga review at website, 50 km per liter ang fuel consumption ng Basilica. Hindi lang natin sigurado kung totoo to kasi hindi pa tayo nakakapag-review personally ng Bristol Basilica. Pero 50 km per liter, tipid nun kung meron naman maipagmamalaki yung Basilica. Yun yung itsura niya. Napaka-elegante tignan eh. Kinuha niya yung Italian design. I mean, dito pa lang sa footboard na may 3 strips. Alam mo na eh. Kumbaga, hindi kaya ng budget mo Vespa? Dito ka na lang sa amin. Mag-Bristol ka na lang. Parang ganun eh. Round LED headlight na maganda ang pagkakalatag. Yung design niya hindi basta round headlight eh. Then mas pinili nilang ilagay ang signal light sa taas kaysa sa ibang scooter sa lineup na nasa baba. Mas maganda diba? Mukhang LED lahat ng lighting system na ginamit sa Basilica. Fully digital instrument panel. Medyo nakukulangan lang ako sa part na to pero anyway. Wala din siya compartment at glove box sa harap. Mas pinili ng brand na wag nalagyan siguro para malinis tignan. Tsaka siguro para mas malawak yung legroom natin. May USB charging port na din. Hook pamalengke pero hindi pa po siya keyless. Gusto ko din yung itsura niya sa may bandang upuan. Ang lapad tsaka ang ganda sa mata. Tsaka may bracket na agad kayo in chrome para sa mga top box. 780mm seat height ang Basilica. Pareha sa Honda Giorno. So expect karamihan sa atin tiptoe dito. Hindi man to kasing reliable katulad ng Giorno pero kung papugian mas lamang to. Siyempre hindi magpapauli ang Benelli Panarea sa halagang 95,000 pesos. Isa na namang Chinese scooter na naka 2-valve single overhead cam, air-cooled at naka-FI na. May sipa ng 8.4 horsepower at 9.2 Newton meters of torque. Aminin ko sa inyo nung sinubukan ko to, wala masyadong wow factor ang Panarea pagdating sa takbuhan. Pero pagdating sa pang araw-araw, pwede na rin. 4.6 liters ang fuel tank capacity, pinakamaliit na tangke sa lineup at may timbang na 104 kilograms. Aminin na natin, very basic yung mga numbers ng Panarea. Kung ano man ang itsura at may offer niya noon, ganun at ganun pa din siya hanggang ngayon. Pero kung may dahilan man para kunin mo to, kasi cute. Sobrang compact niya. Ang ganda din sa yellow. Para ka nakasakay sa candy. LED headlight up front. Hindi siya automatic bumubukas. May switch pa rin kayo. Nasa baba ang mga turning light at LED taillight na kakaibang itsura. For the dash, combination to ng analog at LCD display for that old school vibe. Napakasimple, parang Tamagotchi. May dalawang open compartment sa harap. Convenient. Pwede kayo maglagay ng barya o cellphone. May USB charging port din sa kaliwa. Compact seat. Hindi din ganong kataasan na may 760mm. Halos lahat pwede dito at may 12 liters seat storage. Malit lang ang seat compartment nito so don't expect may mailalagay kayong helmet. Madali lang din sungkitan ng mga passenger peg. Kadalasan sa mga modern classic scooter nowadays, tinatanggal nila yung kickstart. Pero sa Panarea, ikinip nila yun. Fuel consumption is 50 km per liter. Matipid ang Panarea, oo. Para sa akin, basic scooter na cute for your daily need. Gaano ka-reliable? Diyan hindi tayo sigurado. Siguro mas maganda kung magtanong-tanong na lang sa mga kapwa Panarea user. Susunod ang Yamaha Fazio for 92,900 pesos. Kaliwat kanan nga makakita ka nito sa daan. 2 valves, fuel injected, single overhead cam, air-cooled at may 8.3 horsepower and 10.6 Newton meters of torque. 5.1 liters ang fuel tank capacity at 95 kilograms lang din. Ang pinakamagana yung scooter sa lineup na to. Mababa lang din ang seat height na may 750mm lang. Kung ikukumpara natin siya sa specs ng Benelli Panarea, halos lamang to sa lahat. Mas mura din. Compact scooter para sa mga Gen Z at nag-feeling bata. Alam mo, hindi mo rin masabing retro scooter ang Fazio kasi may pagka-hybrid yung design niya. Open glove box sa right side at compartment na may cover sa left side. Dito, meron kayong 12-volt socket. Katulad ng Giorno, meron ding idling stop system. Papatayin niyo yung makina mo habang standstill ka sa mga traffic para tipid sa biyahe. 17.8 liters ang compartment sa ilalim ng upuan. Hindi ganong kalakihan, hindi din naman ganong kaliit kumpara sa Panarea. Yun nga lang, hindi din kayo pwede maglagay ng mga helmet dito. Portrait LCD display na kakaiba kumpara sa ibang kalaban nyo sa lineup at meron na kayong hazard agad na wala sa ibang 125cc. Katulad ng Honda, pwede mong ipaayos sa mga kanto-kanto ang Fazio dahil panigurado may mga pyesa sila dito. Yan ang kagandahan sa mga Japanese brand. Also, marami rin nagkalat na aftermarket accessories online na hindi ganun kasakit sa bulsa. Well, siguro depende rin sa brand. Siyempre kapag naglagay ka ng OLED suspension yan, ibang usapan na yun. Yun nga lang kung power ang pag-uusapan.
Eh wala siya masyado nun. Medyo malamya ang Fazio pero tipid naman sa gasolina na may 50 km per liter fuel consumption. Red flags ng Fazio para sa akin. Teka, meron ba? Siguro hindi siya para sa mga matatangkad na tao dahil sa compact ng design. Next, ang Kymco Like Italia sa presyong 89,900 pesos. Syempre, hindi magpapauli ang Taiwanese brand pagdating sa scooter. Single overhead cam, air-cooled at kung majority sa listahan natin ay naka-FI, sa Kymco Like naka-carb pa din kayo. Which is kung gusto mong less hassle at low maintenance cost, pwede to. May 11 horsepower at 10 Nm of torque. Medyo may tulak para sa Fazio. 5.5 liters ang fuel tank capacity at may timbang na 115 kilograms. Decenteng styling, white fairings na may mga touch ng chrome lalo na sa harap. Tignan nyo naman, pag naandar na kayo, nailaw yung Kymco logo sa harap, which is cool. Pati yung side mirrors chrome din yun. Para sa akin, siya din ang may pinakamalapad na front end. Ito kakaiba to, yung compartment dyan sa harap. May malaking cover at disuse for safety. May 12 volt socket din sa right side. Yun nga lang, kailangan nyo pa ng adapter para makapag-charge. Leather seats na parehas na kulay ng gulay board at naka-analog pa ang display nyo. 20-liter seat compartment. Mas malaki kumpara sa Fazio at Panarea pero hindi kakasya kahit half-face helmet. At meron pa rin kayong kickstart kung sakaling magloko ang battery sa daan. Kymco Like ang legit old school sa lineup natin na to pero bumawi naman pagdating sa styling. Fuel consumption ng Italia is 45 km per liter. Pwede na din, hindi rin naman ganun sakit sa bulsa. Pero kung old school tech at specs ang hanap nyo sa panahon natin ngayon, pwede to. At ang pinakamura para sa listahan natin na to ay ang Suzuki Access sa halagang 84,900 pesos para sa standard edition. Gumagamit ng 2 valves, single overhead cam, fuel injected at air-cooled ang cooling system. May 8.3 horsepower at 10.2 Nm of torque. 5.3 liters ang fuel tank capacity which is by the way nasa likod ng motor ang tangke nyo. Kakaiba no? Suzuki Access din ang pinakamatipid na scooter sa lineup na may 57 km per liter. Grabe yun sir! Rectangular LED headlight para maiba naman. Lagi na lang bilog eh. May daytime running light din sa may baba ng Suzuki logo at LED din ang taillight. Dahil nasa standard Suzuki Access tayo, naka-analog display kayo dito pero may light indicator depende sa piga mo. Magdagdag ka pa ng onte for 93,900 pesos. Naka-ride connect na kayo which means naka-TFT display na kayo. Sa ganitong presyo, naka-metal front fender at metal fairings din sa like part para madaling remedyo yan kapag nayupi. May dalawang maliit na compartment din sa harap na nakaiwalay ang charging port. Nag-effort talaga ang brand pagdating sa design ng port. May hazard at passing light na din kaya hindi nyo na kailangan magpa-install pa kung saan-saan. May mahaba at malapad na upuan sabay mo pa ng 24.4 liter seat storage. Pwedeng maglagay ng mga cute na half-face. Siya din ang may pinakamataas na ground clearance na may 160 mm. May kickstart din kung sakaling magloko ang baterya. Obviously sa ganitong presyo at displacement, wala pa po kayong ABS. Pero naglagay sila ng combi brake kaya pwede na rin. Ito yung masasabi kong scooter na ideal for everyday use. Seat height is 770 mm, mas mababa lang ng onti sa giorno. Siguro mas maganda bago kayo bumili nito, pupunta kayo sa mga dealership, upuan nyo para malaman nyo yung pakiramdam. Also yung seat height. Also when it comes to design, subjective to. May iba na napupugian sa Access, may iba naman na hindi pa pura sa design nyo. Pero kung may budget ka na 84,900 pesos, kukuha ka ba nito? Guys, ito ang ating top 7 125cc retro scooter na mabibili nyo today. Kung kayo ang tatanungin alin sa mga nabanggit ang karapat dapat yung piliin, let me know in the comment section down below. Also, kung meron man tayong mga nakalimutan na motor or specs, makiki-heads up na lang din po ako sa baba. Kaya, kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Ayun no? Kaya guys, mga cutie pie, see you po sa next content natin.